hello po mga ka-useful, ka-tipster. Narito muli ang inyong kaibigan, Henrik's Useful Tips, nagbabalik. So, nais ko po sana magbigay sa inyo ng tips muli. Tungkol naman ito mga ka-useful sa pagpapatagal ng bakal para hindi siya agad kinakalawang. Ano po ba yung magandang gamitin natin pamahid sa bakal para hindi siya agad kinakalawang. So, syempre kung meron kayo dyan mga bagong bakal o kaya ay mga kinakalawang na bakal, ano yung gagamitin natin para ba i-stack nyo lang siya, hindi nyo pa siya gagamitin. So ano yung pwede natin pahid para hindi kalawangin yung bakal na tinatawid dyan. So meron po tayo dito chemical na ginagamit. Ito po, rust converter. Yan. Turco rust converter. So para maging accurate po yung kaalaman na mapupunta sa inyo, basahin ko po sa inyo yung details na nakalagay dito sa galon na ito, sa chemical na ito. So nakalagay po dito, Turco rust converter is a liquid water thin metal surface preparation which when applied to rust metal changes the rust into amorphous iron phosphate. This produces a hard, grayish surface that serves a solid base for primers and paints to firmly adhere. Mixing is not necessary because Turco rust converter comes straight from the bottle in the exact strength for use. Pwede pong diretso na ang gagamitin ito. Wala nang ihahalo sa chemical na ito, yung rust converter na ito. Kung makikita po yung laman na ito, parang tubig lang siya. Pero chemical po yun. Tapos pagka nalaglag sa lupa, bumubula. Siyempre, meron tayong mga kailangan ingatan. Yung paggamit po nito, pagka napatakan tayo, pwede tayo maghugas. Hugasan po natin ito. Kaya ingatan po natin yung mga mata natin, matalsikan ito, baka masira yung mata natin. So paano po ba ito ina-apply, itong Turco rust converter na ito? Sabi po dito mga ka-useful, sabi on rusted surface, halimbawa yung kinakalawang na nabakal, ito po yung gagawin. Sabi dito, remove rust, loose rust and scale by wire brushing or sanding. So lilihain po natin yung kinakalawang na bakal o kaya gagamitan po natin ng steel brush yun. Babrush na natin. Ikalawa, apply Turco converter by brush, dip, spray or swab, then let dry overnight. So ang gagawin po natin ay pwede natin gamitin yung Turco na ito kung pabrushin natin o kaya yung paspray, pwede siyang paspray. Tapos po, papatuyuin po natin siya magdamag. Pero ito po ginagamit ko minsan mga 2 oras, pinapatungan ko na yun. Pero sabi rito, mas maganda kung magdamag overnight. Parang kapit na yung chemical nito doon sa bakal. So, nag-a-absorb siya sa ilalim. Tapos, level the surface by sanding lightly prior to painting. So kung halimbawa gusto nyo pinturahan yung kinakalawang nyo na ng bakal na nalagyan nyo ng ganitong rust converter, so kailangan po nyo maliyahin ng konti. Kasi po yung mga napahiran nyo ng ganito, nagiging glossy siya. Naging glossy yung bakal nyo. So parang madulas. So hindi agad siya kakapitan ng pintura. So para kapitan siya ng medyo lilihan niyo ng kaunti. So huwag niyo nang tatanggalin yung ganito, yung pinahid yung rust converter. So lilihan niyo lang po ng kaunti, para gagasasin niyo lang ng kaunti para kumapit ng gusto yung primer na ilalagay niyo pintura sa bakal. Tapos halimbawa pwede rin ba itong gamitin sa mga bagong bakal para tumagal din siya yung buhay niya? Sabi po ito, pwede po. Sabi rito, pre-clean by removing excess oil or grease with mineral solvent or Turco surface cleaner. So meron po siyang surface cleaner, pwede nyo gamitin. Kung bago yung bakal nyo,
So kailangan pa rin siyang linisin kasi baka may mga langis-langis. Linisin yung yung bakal. Tapos alis o kaya yung mga grasa. Pwede nyo pahiran ng, sabi rito, mineral solvent. Pwede nyo nang gamitin mga ka-useful na yung lacquer cleaner. Pahiran nyo yung bakal, lacquer cleaner para maalis yung mga dumi-dumi o mga langis doon sa nakakapit sa bakal. Ikalawa, sabi rito, apply Turco rust converter by brush spray. So, ganun din po ang gagawin po ninyo. Pwedeng pa-brush, pwedeng pa-spray. At pagkatapos po, overnight, patutuyuin nyo yung rust converter para kapit na kapit sa bakal. At pagkatapos, bago nyo po pinturahan uli yung bago nyong bakal, so ililihan nyo pa rin po ng konti. So napakaganda po nito mga ka-useful, no? Pag napapahid, hindi basta-basta kakalawangin yung bakal po ninyo kapag pininturahan ninyo. So ayan po mga ka-useful, no? Sana po ay meron po kayong natutuhan sa ngayon na idea paggagamit po niyo sa inyong pang-araw-araw. Kayo ay kabataan, may asawa, may dalaga o ano pa man, kaya nyo pong gawin ito kahit kayo na lang para hindi na kayo magbabayad sa mga manggagawa. Tsatsaga lang kayo magliha kapag kalawangin na yung mga bakal na ginagamit. So may video naman po na ipapakita ko sa inyo paano siya ina-apply. So ayan po mga ka-useful, sinasalin ko na yung Turco sa lalagyan. Ayan, nakita po ninyo tatakpan natin ulit para hindi matapon. So ayan po yung brush gagamitin natin, tsaka yung Turco na parang tubig lang, at ipapahid natin dyan sa bakal na may kalawang. So pahid-pahid lang, pahid-pahid, na hindi naman to mahirap gamitin. So ayan, nakikita po ninyo, saglit lang naman siya gamitin. Ayan, pahid lang ng pahid. So ayan, hanggang sa baba, hanggang sa mapunuan po ninyo yung bakal ng Turco. So yun lang po, napakasimple lang, madali lang i-apply ang Turco. So ayan po, makikita po ninyo result. Ayan, wala na siyang kalawang. Ayan, medyo glossy po yung yung resulta. So ayan po mga ka-useful, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po meron po natutuhan muli ngayon sa inyong ka-useful Henrik's Useful Tips. Bye bye!